mo kami sa lugar na ito. Pinagsama-sama mo kami dahil meron ka pong gagawing dakilang bagay sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, O God. Hallelujah, ng bawat isa sa lugar na ito, Panginoon, ay hinanda mo to receive what you have prepared for us, for each and every one of us, O God. Matanggap namin ang inihanda mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord God, maging bukas ang puso, kaisipan ng bawat isa, tanggapin ang mga kapahiyagan, mga salita mo sa puso ng bawat isa. And I believe, O God, na habang ipinapahayag ang iyong salita, nandoon ang sign, wonders, and miracles, O Lord, na dadaloy sa buhay ng iyong mga anak. Maraming pong salamat, O God, sa iyong patuloy na pagkilos, patuloy na paghahayag, patuloy na paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, hindi ka humihinto sa paggawa ng mabuti sa buhay po ng bawat isa. At marami pong salamat. Banal na Espiritu, have your way. Let your will be done. Let your kingdom come. Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Ang lahat po ngayon ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen po ba? Kailanman hindi po siya humihinto na gawa ng mabuti ang lahat ng kanyang mga anak. At kagaya po dito sa binasa natin, bakit nga ba obedience ang nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon? Kung bubuklatin po natin ang ating mga Bible at ating pong babasahin, ang sikreto po ng lahat ng miracles na nandun po sa Bible na alam natin ay ang pagsunod, kasama na po yung pananampalataya. Doon po sa Walls of Jericho sa Joshua chapter 6, mahaba po yung kwentong yun. Sino po rito nakakaalam patungkol sa story ng Walls of Jericho? Ano pong nangyari doon? Di po ba nag-collapse o bumagsak? Andun po yun sa chapter 6 ng Joshua. Pero ito po yung key verse na gusto ko pong bigyan ng diin. Sa verse 2, alam po natin yung pinaikot po sila doon, di po ba? Ilang beses po yung 7. At meron po mga instruction na binigay ang Diyos na ang mga tao naman po ng Diyos ay sumunod by letter. Sinundan nila yung instruction ng Panginoon. So nag-obey po sila. And dito po sa verse 2, then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands along with its king and its fighting men." Binigay ng Diyos kay Joshua. At nakita nga po natin kung paanong bumagsak yung pader ng Jericho. Na kung iisipin ho natin, paano na pong nangyari, di ba? Praise and worship, ikot ng 7 beses, sigaw ng tagumpay. Marami po yun. At after po nun, ayun na, nag-collapse na po yung Walls of Jericho dahil sa pagsunod pong ginawa, ng mga anak ng Diyos na sinabi ng Panginoon kay Joshua. At nangyari nga pong, kaya sabi niya, dineliver ko sa iyong mga kamay ang Jericho, kasama ang hari nito at ang mga mandirigma o mga sundalo. So yun po, ano pong naging sikreto? Yung pagsunod po nila sa instruction ng ating Panginoon. At ang isa pa pong example ay si Naaman. Kilala po natin si Naaman. Siya po ay commander of the army of the king of Aram and he had leprosy. Meron po siyang ketong. Sabi po dito sa 2 Kings chapter 5 verse 10, kasi po si Naaman meron ho siyang alipin na meron hong nag-suggest sa kanya kasi kilala po si Elisha. Alam naman po natin kung sino si Elisha. Siya po ay propeta ng Diyos. Kaya nung nakipag-usap po yun, sinabi po nung alipin na ganito ganyan, pumunta si Elisha, nag-send siya ng messenger. Ang sabi niya kay Naaman, "Go wash yourself 7 times in the Jordan and your flesh will be restored and you will be cleansed." So, sa isa pong hindi mananampalataya,
na meron kang ketong, na alam mo yung ketong, di ba, open wounds? Yung open wounds yun eh. Tapos, palulubugin ka sa river ng Jericho na napakarumi. So, anong una mong iisipin? Di ba una mong isipin na, ayoko, kasi marumi yan, marami naman diyang river, marami naman diyang pwedeng gawin yon. Pero bakit dun pa? Ang daming reklamo. Pero ang sabi nung kanyang alipin, bakit ka po hindi sumunod? Kumbaga, wala namang mawawala. At kahit po sa labag sa kalooban ni Naaman, ginawa po niya. And the rest is, what? History. After po noon, ano pong nangyari? Yung flesh po niya ay na-restored at naging, flesh ng isang bagong silang na sanggol. Di ba alam natin ang skin nila, napaka-smooth. Tapos talaga nag-glow. Imagine niyo po, naging ganun ang flesh ni Naaman. Kung isipin niyo, sumunod siya kahit labag sa kalooban niya. Pero ano po yun? Ang key word po doon ay sumunod siya. Amen? Sumunod siya. Kahit marami siyang reklamo. At na-receive po niya ang miracles mula sa Panginoon. Kaya meron pong miracles sa pagsunod. Maaari nga po ngayon, meron sa inyo na may hinihingi sa Diyos. Pero may sinasabi ng Diyos na ito ang gawin mo. May condition mo kasi. Kasi doon po sa condition, doon po malalaman kung tayo ay nagpapailalim sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga po talaga ang obedience. At nakita ho natin ito hong susunod, ito ho yung miracle sa wedding sa Kanaan. Ito po ay umattend po ng wedding si Jesus, kasama po ang kanyang ina at mga kasamahan. Mula po dun sa John chapter 2 verse 11. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first, ito po yung kauna-unahang miracle through which He revealed His glory and His disciples believed in Him. Ano po ang instruction na binigay? Kasi usually po sa wedding, sa kultura po nila, yung pong pinakamainam na alak ay isiniserve sa unahan. Pero dito po sa piging na ito, nagulat po yung mga bisita dahil inihanda o ibinigay, isinerve po yung alak na napakasarap dun po sa hulihan ng pagtitipon. Ang sabi nga po nung mga uminom, sabi nila, kakaiba naman dito. Bakit yung pinakamainam inihanda sa huli? Alam po natin behind that kung anong nangyari. Naubusan po kasi ng alak yung mga ikinasal. Napakalaki hong kahihiyan sa kultura po nila kapag nangyari yon. Kaya lumapit po kay Jesus si Mary at kasi sinabihan ho si Mary, lumapit siya, sinabi po niya yung kalagayan. Ang sabi lang po ni Jesus, punuin. Kahit sino pong scientist, hindi makakapagpaliwanag kung paanong ang tubig ay naging alak. Magkaiba po yun ng content, magkaiba po yun ng chemicals or ano pa man pong reaction ang mangyayari doon. Napaka-imposible po na ang tubig ay maging alak at napakasarap na alak pa po. Wala po makagagawa nun kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa pagsunod po ng mga naglagay ng pinuno, sabi siguro nung iba, bakit natin ito pupunuin Hindi naman tubig ang kailangan ng mga tao. Ang naubos ay alak. Pero sabi ng Panginoon, punuin nyo mga tapayan. Pinuno. Pag ganun, tapos nung iserve nila, alak na. Di ba po, napakalaking himala dahil yung ikinasal, hindi sila napahiya. At yung mga tao na satisfy kasi napakasarap ng alak na yon na inihain. Pero wag niyo pong isipin, ito pong alak na ito, iba sa alak po sa panahon na to, na nakakalasing, nagkakaiba ng kaisipan,
minsan ho nakakasira ng, hindi lang ho minsan nakakasira ng katawan. Hindi po ito yung alak na yon. Iba po yung alak noon. Yung alak noon po, hindi po sila alcoholic drinks. Hindi ganun, yung maraming alcohol, hindi po yun. Kaya nga sabi rin ni Pablo, di ba, nakakagamot ng sikmura. Yun po ang nangyari at naging matagumpay po yung kasalan dahil po sa himala ng Panginoon. So, sumunod po sila sa instruction. Ang sumunod po ay, alam din natin po itong kwento na to, sa John chapter 11, 39 to 40, patungkol po ito kay Lazarus. Malapit po siya sa puso ng Panginoon, itong magkakapatid na ito, si Mary, si Martha, at si Lazarus. At yun nga po, may nagpadala ng balita sa Panginoong Jesus na si Lazarus po ay, nung una may karamdaman, pangalawa talagang wala na. Kaya nung pagdating po niya, sinalubong na po siya una po si Martha, na sabi po niya ay, wala na. 4 days na pong nakalibing. Pero sabi po rito sa salita, kumbaga, ang sabi niya, wala na Panginoon, bakit ngayon ka lang? Tapos pati si Mary, ganun din yung sinabi. At si Jesus nga po ay umiyak, hindi po dahil patay si Lazarus. Hindi po yun. Bakit po siya iiyak ay bubuhayin nga po niya, di ba? Bakit po siya umiyak? Dahil sa kawalan ng pananampalataya ni Mary at ni Martha. Kaya po umiyak ang Panginoong Jesus. Dahil malapit po sa kanya to eh. So, hindi po totoong umiyak siya dahil patay si Lazarus. Bubuhayin nga po niya eh. At dito nga po, sabi dito ni Martha, by this time, there is a bad odor, for he has been there inside for 4 days already. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? And when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. At lumabas nga po si Lazarus. Siguro yung iba nagtakbuhan. Kasi nakaano pa ho siya eh. May balot pa. Kaya sinabi po niya, tanggalin eh. So makikita ho natin dito na mga ilang example lamang po ito mula sa Old Testament hanggang dito po sa New Testament na kung paano pong pinakita na sa pagsunod ay may himala na mangyayari. Sa pagsunod natin sa sinasabi sa atin ng Panginoon, may himalang nangyayari. Pero bilang mga tao po tayo, sometimes we have the desire to please others. Mas may desire pa tayong malugod sa atin ang mga tao, yung palakpak ng tao, yung papuri ng tao, kaysa bigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon. At isa lamang po ang tunay na bibigay po ng kaluguran sa ating Diyos. Walang iba po na siya ay sundin natin kung ano po yung pinagagawa niya sa atin. Alam niyo po, ang dami pong species o variety po ang tinatawag na cactus. Meron panloob, may panlabas, may panlagay sa medyo labas pero hindi masyadong may araw. Meron naman pwedeng sa araw lang. Iba-iba ho. Kasi sa Thailand, cactus ho yung halaman namin. Dahil madali ho siyang i-maintain. Hindi katulad ng ibang halaman, makalimutan mo lang diligin, namamatay na. Ang cactus hindi. Matibay ho siya. Pero iba-iba ho yung pwede niyong paglagyan sa kanya. Anuhin nyo kaya? Yung iba-ibahin nyo. Palagay nyo ba mabubuhay yon pag nasa maling location? Di po ba hindi? The same with us. Kapag nandun po tayo sa maling lokasyon natin, na hindi naman po yun ang pinaglagyan sa atin ng Panginoon, mahihirapan po, may struggle. Meron po tayong struggle na mararanasan at sa bandang huli po, tayo rin po ang magkakaroon ng tawag po doon, yung hanggang ma-disappoint tayo, hanggang parang ang pakiramdam mo, nanlalamig ka na. Kaya ano pong nais kong sabihin dito?
isik po nating mabuti kung ano po yung sinasabi sa atin ng Panginoon at i-desire po natin na mabigyan siya ng kaluguran saan man po niya tayo inilagay. Kaya po dito sa John chapter 14 verse 15, ang sabi po rito, kaya sinabi ho rito, if you love me, yung obey ho dito, yung commandments, alam naman po natin yung two great commandments ng God. Sa dinami-dami, ginawa po niyan dalawa si Jesus. Ang una, love thy God with all your heart, your soul, and your strength, or your might, sa iba-iba pong translation. And then, love your neighbor. Dati po, yung love your neighbor as you love yourself. Pero hindi na po ngayon, di ba? As I have loved you. Bakit po niya sinabi yun? Kasi yung pong pagmamahal ng tao, meron po yung minsan mababa, minsan mataas. Kahit sabihin natin, mahal natin ng Diyos, minsan hindi po yan pantay or consistent. Pero ang pag-ibig po ng Diyos, consistent po yan, hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya yun ang sinabi niya. Kasi yung pag-ibig niya ay buong buo at hindi po ito magbabago. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah, Jesus. Unang-una po yung sa Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself, and by becoming obedient to death, even death on a cross. Ang pag-obey po na ginawa ng Panginoong Jesus hanggang kamatayan. Kamatayan sa krus. Siya na walang kasalanan ay nagpakumbaba, he humbled himself and obey hanggang, saan po? Sumunod hanggang kamatayan. Wala pong kondisyon. Sumunod po siya hanggang kamatayan dun po sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, ganun yung pagsunod na ginawa ng ating Panginoon. Ang tanong ko po, bakit mahalaga ang obedience? Why obedience is so important? Bakit napakahalaga ng pagsunod? Ito po ang unang-una. Ang pagsunod po, it shows that we love God. Kasi hindi naman po tayo susunod kung hindi po natin mahal ang Diyos. Amen po ba? Kung hindi po natin mahal ang Panginoon, hindi po tayo susunod. At kung hindi po natin siya kilala, hindi tayo susunod. Pero bakit natin siya nakilala? Ang pagiging malapit po natin sa Diyos, yun po ang nagpapakilala sa atin sa Kanya. Kung mapapansin niyo po dito pag nagta-travel ho tayo, ito po naging example ko na kahit saan ako pumunta. Kasi personal ko pong experience. Nagta-travel ka from Manila to Laguna, dyan sa parting Batangas or minsan dito po sa Calamba, sa Los Baños, sa Bae. Di ba may mga bulubundukin po dyan? Pag po nandun tayo, nasa size up natin siya. Minsan po kasi ginaganyan ko yung bundok, nasa bintana ako ng bus. Ganyan lang siya. Pero habang lumalapit tayo ng lumalapit sa bundok, puntahan mo pa, nandito ka, nakatingala ka, hindi mo pa rin makita ang tuktok niya. Ganon din po tayo sa Diyos. Habang ang Diyos po'y ganito lamang sa atin, yung iba nga po na ilalagay pa sa bulsa doon sa pinanggalingan nating relihiyon, di ba? Meron silang mga nilalagay dyan, may kinakabit sila rito. Pero habang lumalapit po tayo, papalaki po ng papalaki ang Diyos. Hanggat hindi na po natin mas makita kung gaano siya kalaki. Dahil yun po ang katotohanan, ang Diyos po ay unlimited. Ang sabi po sa salita niya sa Isaiah, the heaven is His throne and the earth is His footstool. Tungtungan ng kanyang paa. Ngayon, dun sa mundo, nasan tayo dun? Pag tinignan po natin yung mundo, makikita pa ba dun si Ate B, si Ate Virgie? Makikita pa ba dun si Pastor Tim? Makikita pa kaya ako dun? Pag tinanaw yung mundo ng mga nandun sa kalawakan?
Makikita po ba tayo? Hindi na. Ngayon, ikaw nandun. Nasaan ngayon ang problema mo? Makikita pa rin ba? No, amen. Katiting, yung sinasabing ayota, yung talagang maliit na maliit. Ganun po sa harapan ng Diyos. We have a big, big God. At tayo po ay maliliit lang. Kaya bakit natin pinoproblema at pinalalaki yung problema? Sabi ng iba, kasi ang problema ko kasi laki ng barko. Pero kasi lawak naman po ng dagat, ang solusyon ng Panginoon. Kaya ilubog ang barko doon sa dagat, di po ba? Tumingin po tayo sa kalakihan ng Diyos, hindi sa kalakihan ng problema natin. Bakit po namamagnify ang problema? Dahil nakatingin tayo sa problema, hindi sa gagawin at ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan po, yung overwhelmed, ang saya-saya po natin kasi ganito yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Mga ilang oras lang nagkaroon ng problema, bagsak ang balikat. Bakit? Kasi tumingin tayo sa problema. Hindi tayo tumingin doon sa laging victory yung ibinibigay ng Diyos sa atin dahil ang Diyos ay matagumpay. Ang Diyos po natin more than conqueror. At dahil nasan po ngayon si Jesus? Sige nga po, nasan po si Jesus? Where is Jesus now? Turo nga po natin, nasa mga puso natin. Kung nasa puso natin ang Panginoong Jesus, sino pa ang makakalaban sa atin? Huwag ho natin bigyan ng role, yung ba sa palabas? Huwag natin bigyan ng role ang kaaway. Dapat lagi yung bida. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Siya po ang laging bida. Hindi po magiging bida ang problema. Hindi po magiging bida ang sakit, karamdaman. Sinabi ng doktor, ganito na lang, ilang buwan ka na lang. Hindi po yun ang final word. Ang final word po ng salita ng Diyos. Ano po sabi ng Panginoon sa salita niya? Pinagaling ka na sa pamamagitan ng mga latay na tinamo ng Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo. Yung po salita niya, yun ang panghawakan mo. Yun ang kalooban niya. Hindi niya kalooban na malugbok ang kanyang mga anak. Hindi niya kalooban na magdusa ang kanyang mga anak. Ang kalooban niya, lalo sa sumusunod, pagpalain at bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun po ang i-claim natin. Hindi yung sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Yung sinabi po ng Diyos sa salita po niya. Amen po ba? Kaya yung pagsunod po natin sa Panginoon, nagpapakita po yan ng pagmamahal natin sa Diyos. Dahil ang mga minamahal po natin ay sinusunod natin. Amen po ba? Sa mag-asawa. Di ba? Yung babae, sumusunod sa lalaki kasi mahal niya yung asawa niya. At yung lalaki, sinusunod din niya ang mga sinasabi ng asawa niya dahil mahal din niya po ang asawa niya. At yung mga anak, sinusunod yung magulang kasi mahal nila ang magulang nila. At yung mga magulang, patuloy silang nagbibigay ng gabay sa mga anak nila kasi ayaw nilang mapariwara yung mga anak, mapahamak, dahil mahal nila ang mga anak nila. Amen po ba? Kaya yung pagmamahal po, ay kaakibat po niyan pagsunod. Hindi po tayo pwedeng magmahal kung hindi po tayo susunod. Amen po ba? Magkasama po yan. Amen. Praise God. At dito po sa susunod na, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sabi po rito, sa number pangalawa, kasi 3 points lang ito. So, second point po dito, it shows that we trust God. Ang pagsunod po ay nagpapahiwatig, nagpapakita na tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kanino po tayo nagtitiwala? Doon po ba sa tao o sa may-ari ng kumpanya o kanino po tayo totohanang nagtitiwala? Sa Diyos po. Kaya nga po masasabi natin, ng economy natin ay hindi ang economy ng Pilipinas. Hindi nakasalalay doon kung anong meron tayo. Dahil ang economy po natin, kailanman ay hindi
babagsak. Dahil ang economy po natin ay economy po ng kalangitan. We are living in the kingdom. Kaya yung economy po natin ay kalangitan. Maniniwala po ba kayo? From May 13, dumating po kami dito. Ano na pong date ngayon? Lalo po ako, kung hindi po ako nagwo-work sa Thailand, hindi ako pwedeng makapag-work po dito. Kasi ako po 59 years old na, so senior na po ako next year. Pero hindi po kami pinabayaan ng Diyos, kami pong magnanay. Alam niyo yun, pag may kailangan kang specific amount, yung parang nag-withdraw ka sa ATM, may biglang darating yung amount na yun. Pinadaan niya nga lang sa tao. So hindi siya nagbago nung nandun kami sa Thailand hanggang pag-uwi rito dahil iisa lang po ang ating Diyos. Hindi nagbabago ngayon, kahapon at magpakailanman. Amen po ba? Kahit nasaan lugar ho tayo, siya ho ang lugar ng Pilipinas. Siya ho ang Diyos ng Pilipinas. Higit po, siya po ay Diyos sa Thailand. Hindi po pwedeng mag-iba ang Diyos sa Thailand at ang Diyos sa Pilipinas dahil iisa lamang po ang tunay na Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Pareho po tayo ng paniniwala at pananampalataya. Iisa lamang po ang ating Diyos. At ang Diyos po natin, ang kalikasan po niya ay magpala. Amen? At yung pagpapalang yon, kaakibat po yung pagsunod. Wag po nating kalilimutan. Kaya sumusunod po tayo, nagpapakilala. It shows that we trust God. Genesis chapter 12 verses 1 to 5. Ang kauna-unahan ho kasi dito sa Bible na example ay si Abram, na binigyan ng Panginoon ng pangalan na Abraham. At dito po, 3 beses po itong stages na nangyari sa kanya. Unang-una, sinabi sa kanya sa verse 1, do sa Genesis chapter 1, yung sabi ng Diyos sa kanya, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. So dun sa pagtawag po sa kanya, wala pa po yung land. Ang sabi po sa kanya, to the land that I will show you. So walang sinabing pangalan. So hindi alam ni Abram pa po pangalan niya dyan, kung saan siya pupunta. Pero sabi ng Diyos, go to the land. And sumunod po yung, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Kasama po tayo doon. So, Abraham went as the Lord has told him. And Lot, yung pong kanyang pamangkin, kasama niya rin pong pumunta. Abram was 75 years old when he set out from Haran. So, he took his wife, Sarai, that time hindi pa po Sarah din, and his nephew Lot, and all the house, and all the possession they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. So nakita natin nung tawagin si Abraham, na dating Abram, iniwan niya lahat. Dinala lang niya po yung kanyang personal possession, at kasama nga po niya yung kanyang pamangkin, kasama po niya yung household niya. Punta sila sa lugar na hindi po niya alam. Wala po sinabi pa that time ang Diyos kung saan siya dadalhin. Pero sumunod po siya. At nakita natin yung pagsunod po na ginawa niya. Sabi ng Lord sa kanya, I will bless. Ay wala po siyang anak. Kung titingnan natin, anong ibe-bless ng Lord? 75 years old. Yung lahi niya, ibe-bless. Sabi ng Panginoon sa kanya. Pero sumunod pa rin po siya at nakita po natin ang resulta ng kanyang pagsunod. Dahil dun po na-establish po siya. Abraham was established in his life before God called. Established na po siya bago siya tinawag ng Diyos. And yet, he risked everything to follow God. So, dun po sa risk, yung R-I-S-K, pag ginawa po natin yan sa buhay natin, kaakibat po niyan yung trust. Kasi hindi po tayo magre-risk kung hindi po tayo nagtitiwala. So kasama po nung risk, yung trust. At yun po ang ginawa ni
Abraham. At dun po sa chapter 15, ito po yung second na senaryo. Nandun na ho siya doon sa lugar na sinabi ng Diyos. Ngayon, sabi sa kanya, halika, lumabas ka. So lumabas siya doon sa tent, look up at the sky and count the stars. Sabi ng Panginoon. If indeed you can count them, kung mabibilang mo sila, then count it, yung mga stars. At ang kasunod na sinabi niya, ito po yung mahalaga, so shall your offspring be. Sige, nakikita mo yan, yung mga stars na yan? Bilangin mo kung kaya mong bilangin. Dahil ganon ang magiging anak mo. So, hindi mabibilang. Kasi nga, hindi kayang bilangin yung stars. Sabi ng Panginoon sa kanya, so your offsprings. At nanampalataya, naniwala si Abraham. And God counted it or credited it to him as righteousness. Ngayon, dito po yung pangatlong scenario na sa Genesis chapter 12, 16 to 18. I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will make possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Praise the Lord. So nakita natin doon sa pangatlo, sinabi ng Panginoon sa kanya, na pinakita niya, sinabi niya, kasi ano pong senaryo na to? Ito po yung nandun na si Isaac. Pinapa-offer ng Diyos sa harapan niya, kaisa-isa niyang anak. Sa kaisipan ng tao, bakit ko to kailangan patayin? Ito yung katuparan ng pangako ng Diyos na siya'y magkakaroon ng anak. Pero wala hong tanong si Abraham, kahit basahin niyo yung Bible. At nung time na ihahandog na, ang gusto pang gawin ng Diyos na paghandog, yung nakita ho niyo, yung pinipira-piraso. Yung yung pinipira-piraso yung hayop, so parang ganun yung gagawin kay Isaac. Hindi niya winedheld, papatayin na niya. Anong sabi ng may angel na dumating? Huwag. Ganito, ganon, nakita ng Diyos, ganito, ganyan. At nag-provide nga po ang Lord ng ihahandog. Kaya tinawag niya yung lugar na yon na God will provide. So nakita po natin dito kung gaano po yung gagawin ni Abraham na pagsunod sa Panginoon. Kaisa-isa po niyang Isaac, na ilang taon na ho siya that time? 100 na eh. At si Sarah, hindi na siya talaga pwedeng manganak. Pero nakita natin, ibinigay pa rin po ni Abraham at nakita ng Diyos ang pagsunod niya. Yung puso niya nakita ng Diyos. Kaya ang sabi niya, I will bless the nation. Kasama ho tayo dun. Tayo ho ngayon, kasama tayo dun. At alam niyo po ba, yung iba, naiinip na po sila na dumating ang Panginoong Jesus. Naiinip na. Pero alam niyo po, sabi po dito basahin ko lang pinaalala lang po ito. Sandali lang ho. Dito po sa Romans chapter 11. Yan. Romans chapter 11 verse 25. Yan. 11 verse 25 to 27. Sa King James ho yata ito. O nga, sa King James. Sabi niya, lest you be wise in your own sight. I want you to understand this mystery. Gusto ko pong maunawaan ng bawat isa ang misteryo na ito. Dito po sa Romans 11. A partial hardening has come upon Israel. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in.
And in this way, all Israel will be saved as it is written. Alam niyo po, nung nabasa ko ito, kasi alam ko po na gusto na natin dumating ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Eh di ba sabi po sa salita niya, unless may pahayag. Yan po mga wars, rumors of wars, yung nangyayari po ngayon, hindi pa po yan. Mapahayag po sa buong mundo ang salita ng Diyos, saka po siya darating. Saan po nagmula ang salita ng Diyos? Sa Israel. At alam po nating ni-reject ang Panginoong Jesus sa Israel. Kasi iba po ang pananaw nila sa Mesaya na darating. Ang iniisip nilang Mesaya na darating ay Mesaya na nakasakay sa kabayo, na yung mukhang talagang tagapagtanggol, ganyan. Eh di ba nakita po natin si Jesus, pinanganak sa sabsaban, tapos nag-suffer pa sa cross, namatay. So hindi ho nila rejected, kaya nga naghihintay pa sila hanggang ngayon sa Messiah. Ang sabi po rito, ang Diyos po yung nagbigay ng partial hardening sa mga Israel o sa mga Jews para po sila ay hindi maniwala na si Jesus ang Messiah. Bakit po ginawa ng Diyos yung partial hardening? Para po tayo po yung Gentiles. Amen po ba? Tayo po yung unbeliever. Dahil ang hinirang po talaga ng Diyos ay ang Israel. Hinarden niya ang heart ng mga Israel para hindi siya tanggapin, para ang mga Gentiles na makakilala sa Panginoon ay makakilala ng lubusan. Lahat ng maliligtas na Gentiles makakilala sa Diyos ng lubusan. Sa kanila masyesheran ang mga Hudyo, at ang mga Hudyo saka tatanggalin ng Diyos yung hardening of the heart. Saan po nakasalalay ngayon para bumalik ng Panginoong Jesus? Na kaninong kamay? Turo nyo nga po ang katabi nyo. Nasa iyo. Nasa iyo. Nasa iyo. Kaya nga po ibinigay sa atin yung Great Commission. Kaya po ibinigay sa atin yung Great Commission. Nasa kamay ho natin kung kailan matutupad yung sinasabi ng Bible para sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Nung nandun ho kami sa Dubai, tapos sa Abu Dhabi, hindi ko alam, baka confidential ho ito. May mga nagwo-work ho doon na gumagawa ng, alam niyo na, sa kanila kumukuha ho ang Israel. Kaya medyo red alert ho. Nung nandun kami, red alert ho. Pero may news blackout. Sabi nila, alam niyo po ba kung kanino na sila panig? Sila. Nakapanig na ho sila ngayon sa Israel. Purihin po ang Diyos dahil galit na galit ho sila dati doon. So, sabi nila, kaya ingat lang daw. Ingat daw kami doon. Pero purihin po ang Panginoon. Sabi ko, Lord, iba ka talagang kumilos. Mga Pilipino yun na sila yung gumagawa nung pinadadala doon sa, alam niyo na. Kaya sabi ko, grabe, nagkikwento ho sila. Kaya lang, syempre, hindi dapat ikwento, Kaya ang dati ho kasi bawal talaga pumasok hindi ho sila kumakampi talaga doon. Pero purihin po ngayon na, eto na sine-change na ng Lord yung setup. Sine-change na niya yung mga nations na tawag doon? Masusurprise na lang tayo sa isang napakalaki at dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Kaya lang kailangan nating maging handa. Tayo po ba'y handa? Kailangan lagi tayong Boy Scout and Girl Scout. Diba ang motto nila, laging handa? Huwag ho tayong makita na hindi natin unaware, unprepared. Yun po ang mahirap. Pag hindi tayo prepared, pagdating ng takdang panahon na yon. Amen po ba? Kaya yun yung pinaalala po ng Panginoon sa akin ngayon, doon sa Romans chapter 11. Yan. Kaya dito
balik ho tayo doon sa ating, at matatapos na ho tayo. Yan. Di ba nasabi ko na po yung 1 and 2? Ulitin ko lamang po. Doon sa 1 na, it shows that we love God, it shows that we trust God, at dito po sa pangatlong punto, it shows that, sabi po rito, kasi mahaba ho itong kay Abraham. At nakita naman po natin, it shows that we submit to God. Kaya nasabi po ni sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? So listen, makinig po ang lahat. Obedience is better than sacrifice. Alam po natin yan. And submission is better than offering the fat of rams. So our life, our strength, everything, surrender po natin sa ating Diyos, ibigay natin sa Kanyang lahat. Hindi po ito mawawala. Ito lamang po ay madadagdagan pa. Kasi yung iba pong nakakausap ko, naku, ayoko sumama dyan sa ganyang mga gawain. Kasi lahat bawal, lahat ganito, ganyan-ganyan. Ang hindi nila alam, makakalaya nga sila, di ba? Makakalaya sila dun sa pagkaalipin ng mga bisyo, mga pagkaalipin ng kung ano-anong galaw dito sa mundo. So, may liberty mangyayari sa pagsunod nila sa Panginoon, sa pag-join nila sa mga ganitong gawain. Kaya, akala nila mawawala yun. Ang hindi nila alam, yun nga ay magiging karagdagan dahil sa mga pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa kanilang buhay at sa kanilang mga pamilya. So, 3 po yun. Ano po yung una? It shows that we love God. It shows that it shows that isa pong mahalaga, it shows that we fear God. The fear of the Lord is what? The beginning of wisdom. The fear of the Lord is what? The beginning of wisdom. And kapag po may wisdom ang isang tao at may fear of the Lord siya, he will hate sin. Mamumuhi siya sa paggawa ng kasalanan. So, makapagbibigay po ng kaluguran sa ating Panginoon. Amen po ba? If we fear God, ang buhay natin ay magiging, may kabanalan. Katulad ng sinabi sa salita niya na, ang sabi po doon, ang Diyos natin ay banal, kaya tayo ay may kabanalan na lumalakad sa Kanyang kalooban. So, yun po yung 4 na punto na nais ko pong i-share sa inyo. Kung gusto po nating magkaroon ng tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Ito po yung mahahalagang pointers na dapat po nating lakaran. Amen po ba? Sa pagsunod po sa Panginoon, hindi po tayo mababawasan. Huwag po kayo maniwala sa bulong ng kaaway. Na kapag sumunod ka, para ka nang manipulate, nakokontrol, okay nga, magpakontrol sa Diyos sa Holy Spirit, di ba? Kung pwede nga lang, may narinig ako minsan, nag-pray siya na gawin siyang robot ng Diyos para yung kalooban na lang ng Diyos ang gawin niya araw-araw. Pero alam natin, hindi mangyayari yun dahil binigyan niya tayo ng free will to choose. Kaya lagi may choices Huwag ho tayong magsabi ng, kasi ganito, ganyan. Lagi pong may dalawa na pagpipilian po tayo. Kaya nasa sa atin po yung pagpili. Kaya kung gusto po nating malugod ang Diyos sa buhay natin, sundin po natin kung anong pinapagawa ng Diyos. Hindi ko po kayo kilala personally, pero kilala po kayo ng Diyos in a very personal way. Ang Holy Spirit po nangungusap sa bawat isa sa atin, pakinggan po natin siya. Dahil kailanman po hindi niya tayo ilalagay sa alanganin. Kailanman po hindi niya tayo ilalagay sa kapapahamak natin. Palagi pong sa kabutihan
ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Pumunta po kami sa Thailand, wala po kaming kilala kahit sino. Hirap na hirap kami sa lengguwahe, hirap na hirap kami sa kultura. Pero as we follow God, yun lang po ang dala-dala namin, yung go. Sabi sa amin, go. So, we go and we follow Him. We trust Him because we love Him. We obey Him because yun po yung talagang dapat nating gawin. Sundin natin ang kalooban niya. At purihin po ang Diyos. Mula noon hanggang ngayon, na 16 years, going to 17 years na po kami sa Thailand. Hindi po niya kami iniwanan, hindi niya kami pinabayaan. Nandun po yung paggabay na ginawa ng Diyos sa bawat hakbang ng buhay namin. Hindi po kami perpekto. Wala naman pong perpekto sa atin. Pero sa pagsunod po natin, nagiging perfect po yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo. Yung pagkilos niya sa buhay natin, nagiging perfect. Amen po ba? Sa bawat area ng buhay natin, nagiging perfect sa ang pagkilos ng Diyos dahil po siya ay perfectong Diyos. Amen po ba? Amen? Sige po, ang lahat po ay tumayo sa oras na ito. Praise God. Hallelujah. Dahil po sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Habang ang lahat po ay nakatayo, inaanyayahan ko po na ang lahat ay pumikit. Sa oras pong ito, huwag muna po nating isipin kung ano man po yung mga isipin patuloy po sa pag-uwi natin sa ating mga bahay, lalo po yung mga nanay, na kailangan may gawin nila to, gawin nila yon, o yung mga nagtatrabaho, may trabaho na naman bukas, o yung mga nag-aaral, o maaring may homework, assignment. Kalimutan muna po nating lahat ang bagay na yon. Focus lang po natin ngayon ang ating mga sarili, ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. It's all about Jesus. It's all about Him, and it's all about you. So it's between you and Jesus sa umagang ito o sa tanghaling ito. Hindi aksidente na narinig mo ang katuruan na ito. Walang aksidente sa harapan ng Diyos. Ang lahat ay dumadaloy according sa kanyang kalooban. Ang lahat ay dumadaloy na may purpose. Hindi lamang basta nangyari o hindi lamang basta nandoon. Ang lahat ay may purpose, ang lahat ay may kadahilanan. Nandito ka ngayon, narinig mo ito, dahil may gustong gawin ang Diyos sa buhay mo at gustong gawin mo rin para sa ating Diyos. Habang nakataas ang mga kamay ng bawat isa, dumako tayo doon sa espiritu ng pagsamba at pananalangin sa ating Panginoon. Open our hearts and talk to Him in prayer and in worship. Alam natin ang Diyos ay tumitingin sa puso ng bawat isa. Ihayag natin sa Kanya ang ating mga puso. Let's open our hearts. Wala tayong pwedeng itago sa harapan ng Panginoon. Ang lahat ay hayag sa Kanya. Ang lahat ay nakikita Niya. Habang nakataas ang ating mga kamay, let this worship be our prayer unto God. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God, oh God. Hallelujah, oh Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. I'll obey and trust you. Yes, oh God. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in Let this be the prayer of our heart. As we open our heart, let this be our prayer, this worship. Love when Yes, oh feelings God. your way.
If Hallelujah. it costs me everything, Yes, Lord, I I'll obey, oh God. obey. Hallelujah, Jesus. I'll obey Yes, oh Lord Jesus. and trust you. I'll obey because because I love you. I'll obey. obey. My heart My life is in your hands, oh Lord God. your hands. If it's a way to prove my love when feelings slow away, if it costs me everything, I'll I'll obey. Oh God, I'll obey. I'll obey Jesus. and trust you. I'll obey, I'll oh obey Jesus. because I I'll love obey. you. I'll obey. I'll My obey, life oh is Lord in God. your hands. If it's a way to prove my love when I'll obey, oh feelings God. slow away, if it costs me everything, I'll obey. Come on, church. I'll obey. I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hands. If it's a way to prove my love when feelings slow away, if it costs me everything, I'll obey. Oh God. I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hands. If it's a way to prove my love when feelings slow away, If it costs me if it costs me I'll everything, obey. I'll obey. Gawin po natin sa napanalangin ito ng ating mga puso. Mula po sa puso natin. Huwag po nating sabihin kung hindi po ito nagmumula sa puso natin. I'll obey and trust you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God, I'll obey and trust you. Truly, Lord, I'll obey and trust you because I love you, Lord. Because I love you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Gusto ka namin bigyan ng kaluguran, Panginoon. We want to please you, Lord. We want to please you, Lord God. Ito po ang buhay namin, Panginoon. Hinahandog namin sa iyo sa pagsunod namin sa iyo, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. Huwag po nating hayaan na hindi nating maranasan sa oras na ito na I believe po with all my heart, kinakausap po ng Diyos ang bawat isa in a very personal way because He is a personal God. So He moved in a very personal way po through the Holy Spirit. Hallelujah. Nangungusap po siya sa bawat isa. Po nating hayaan na mahadlangan ito ng mga bagay-bagay na pilit pong isinasaksak ng kaaway sa ating isip, sa ating puso. Focus lang po tayo. Walang iba kundi sa ating Diyos na buhay. Marami na po siyang ginawang kamangha-manghang bagay sa ating mga buhay. At ginagawa at gagawin pa. Dahil hindi po siya kailanman magbabago. Siya po ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung gumawa po siya ng himala noon, gumagawa pa rin po siya ng himala ngayon at gagawa po siya ng himala sa mga darating pa pong panahon dahil hindi po siya magbabago. So as we obey and trust God,
as this is the prayer of our hearts, sa huling pagkakataon po, awitin po natin ito na nagmumula po sa ating mga puso bilang paghahandog po natin sa harapan ng ating Diyos. I'll obey and trust you. I'll obey. Yes, here I am, O God. And trust you. Here I am, Lord. I'll obey Because because I I love love you. I'll obey. My life is in your hands. Yes, Lord, sa iyo po ang aking buhay. If it's a way to prove my love, when feelings your way. If it costs If it costs me everything, I'll obey. If it costs me everything. And if it costs me everything, I'll If it costs me obey. everything. And if it costs Yes. me everything, I'll obey. Yes, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Narinig mo, Diyos, ang dalangin ng iyong mga anak sa orasong ito, Panginoon. Nakita mo ang mga puso ng iyong mga anak na totohanang lumapit sa iyo, totohanang nagpakumbaba, totohanang naghayag ng kanilang mga puso sa iyo, O Diyos. Alam ko po, Panginoon, na kailanman hindi mo tinatalikuran o dinidisappoint ang mga lumalapit sa iyo ng totohanan, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga puso ng bawat isa na binuksan at inihayag ang laman nito, O God, sa iyong harapan. Although, Lord, alam namin, nakikita mo ang bawat isa sa amin. Ngunit parang pananampalataya ay gumalaw, kumilos, ito po ipinahahayag sa pamamagitan ng pananampalataya ng puso at paghahayag ng bibig. Kumikilos ang pananampalataya, Ama. Maraming pong salamat, O Lord God. Alam ko, Lord, yung mga dalangin ng iyong mga anak sa umaga ito, O Diyos, sa oras na ito, Lord God, ikaw po nakababatid na mga panalangin po nila, personally, sa family, sa work, sa business, sa relationship. Hallelujah. Meron po sa lugar na ito na nakakaramdam siya ng pagod. Nakakaramdam siya ng pagka-burnout. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew? Meron siyang invitation. Come unto me, all of you who are tired and weary, and He will give you rest. Yan po ang invitation ng ating Panginoon sa mga napapagal, napapagod. Magkakaloob ang Diyos ng kapahingahan sa paglapit po natin sa Kanya. So I just pray for the strength of God upon you in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, in Jesus' name. Sa may mga karamdaman po sa oras na ito, itaas niyo po ang inyong kamay. Ilagay niyo lang po ang isang kamay sa katawan na may pain. At manampalataya po tayo sa ating dakilang manggagamot. Lord God, nakikita mo mga kamay ng iyong mga anak. May mga karamdaman, merong dinadala, may mga pain. Even yung mga mahal namin sa buhay na wala po sa lugar na ito, O God. Extend your miraculous hands, Lord God, from the throne of your grace. Let your healing flow in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Mula po sa kanilang ulunan hanggang talampakan, dumaloy ang kagalingang nagmumula sa iyo, Panginoon, mula sa trono ng iyong biyaya, O Diyos. Maranasan nila ang kagalingan, Lord God. Kagalingan sa sakit, sa lalamunan, sa puso, sa likod. Hallelujah, in Jesus' name.
mataas na blood sugar, high blood. Hallelujah, in the name of Jesus. Mga pangalan lamang kayo. Lumuhod kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa mataas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yes, oh God. Sinabi mo sa salita mo sa pamamagitan ng iyong mga latay, kaming lahat ay pinagaling mo sa aming karamdaman. Walang exempted, Panginoon. Lahat ng uri ng karamdaman, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. 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 Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Come on, church, let's open our mouth and thank God for everything. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lord God, salamat, Panginoon. Tinanggap po namin kung anong inihanda mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. We receive it with thanksgiving. We receive it with faith. In the mighty name of Jesus. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, kakilang hatian. Sa iyo lamang po, Panginoon. Dakilang pangalan po, Panginoong Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay sumigaw ng Amen and Amen and Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Praise. Praise.